Kabanata 2501. Bumalik sa katinoan si Freya at dahan-daang bumangon. Kung gayon, babalik ako bukas. Tumingin ang receptionist sa likod niya at umiling. 2 beses nang na-reject ang babaeng ito, pero pilit pa rin siyang pumunta rito. Gayunpaman, ano man ang gusto niyang gawin, hindi pa rin siya makikita ni Mr. Lancel. Tumayo si Freya sa pintuan, tumingin sa mga sasakyan at pedestrian na dumaraan sa gusali, kinokontrol ang kanyang emosyon, pagkatapos ay sumakay ng taxi at umalis. Nakaupo si Leia sa isa sa mga bangko sa basketball court ng kolehiyo, at nang makita niyang pabalik na si Freya mula sa kanyang field trip, agad siyang tumayo at nagmadaling pumunta. Paano ito? Umiling si Freya. Alam ko na, nabigo pa rin siya sa huli. Hindi ba sinusubukan ng professor na pahirapan ang buhay mo? Ayon sa katayuan ni Mr. Lancel sa Dorywood at sa kanyang mayabang na ugali, I guess next to impossible task ang pagkikita sa kanya. Ito ay mas mahirap kaysa sa pagtatakda ng isang pulong sa isang Dorywood superstar. Not to mention postgraduate students like us, even Dorywood's S-tier superstars might not even have the opportunity to work with him. Huminga ng malalim si Freya at ngumiti. Ayos lang. Kung ayaw niya akong makilala, pupunta ako sa opisina niya araw-araw hanggang sa pumayag siyang makita ako. Sa ilang sunod-sunod na araw-araw pumunta si Freya sa lobby ng kumpanya ng pelikula at naghintay doon ng ilang oras. Pamilyar na sa kanya ang staff sa front desk, at kilala siya ng lahat bilang ang taong ilang beses nang ni-reject ni Mr. Lancel, pero araw-araw pa rin siyang nagpapakita sa lobby. Kahit na ang mga bituin na dumating upang makita si Mr. Lancel ay hindi magagawa iyon. Sa oras na ito, lumabas si Rory sa elevator kasama ang kanyang katulong. Natigilan ang katulong nang makita si Freya. Maraming beses na siyang na-reject, bakit nandito pa rin siya? Napatingin din si Rory kay Freya at bahagyang nagulat. Yung binibini ay medyo persigido. May ibinulong siya sa tenga ng assistant niya, tumango naman ang assistant at naglakad papunta kay Freya. Miss Pruitt, nang makita ang katulong, tumayo si Freya, at sinabi ng katulong sa kanya, sinabi ni Mr. Lancel na hindi siya uupo para sa isang pakikipanayam sa sinumang mga mag-aaral sa kolehiyo, kaya maaari kang sumuko. Aalis na sana ang assistant, biglang sinabi ni Freya, hindi naman kasing importante ang interview. Gusto ko ding makilala si Mr. Lancel mismo. Alam ko na si Mr. Lancel ay isang mahusay na screenwriter at direktor, at ang layunin ko ay maging isang taga-sulat ng senaryo tulad niya. Lumingon ang katulong at biglang tumawa. Lahat ng mag-aaral sa kolehiyo na pumupunta dito na nagsasabing nais nilang makapanayam si Mr. Lancel ay sasabihin iyon, hindi pa banggitin na nabasa na ni Mr. Lancel ang iyong script. Nagulat siya, nabasa na ba niya ang script ko? Ang dahilan kung bakit walang plano si Mr. Lancel na makipagkita sa iyo ay ang mo sa script mo ay ideya ni Mr. Lancel Norman, di ba? Gaano man kaganda ang iyong plot, kung ang mo ay walang kabuluhan kapag inilagay ng direkta sa katwiran ng tiktik, mawawala ang koneksyon at magmumukhang kulang ang buong script, at nangangahulugan iyon na nawala ang kaluluwa ng script. Ang lahat ng pangangatwiran ay dapat gawin batay sa mga katotohanan, pahiwatig, at mo ng kaso. Lahat sila ay dapat na magkakaugnay. Parang puzzle. Hanggat nagpasok ka ng maling piraso sa maling lugar, ang bawat hakbang na susunod ay magdadala lamang sa iyo palayo sa pagkumpleto nito. Time na payo ng assistant, young lady, kung gusto mo talagang makabuo ng magandang script para sa crime thriller, malayo pa ang mararating mo. Tumalikod siya at umalis. Tinitigan ni Freya ang kanyang likuran at malakas na sinabi, si Norman talaga ang taong nagbigay sa akin ng muna nagaganap sa rooftop, ngunit ipinaalala lang niya sa akin na magagawa iyon ng mamamatay tao at hindi sinabi sa akin kung paano iiwasan ng mamamatay tao, lahat ng surveillance camera kapag umalis siya sa rooftop. Huminto ang katulong at nagtatakang tumingin sa kanya habang si Rory ay nakatayo sa likod ng sulok at nakinig. Nagpatuloy si Freya. Ang mamamatay tao ay nagpanggap na siya ang namatay at nagsagawa ng isang perpektong krimen sa pamamagitan ng surveillance camera. Pinahintulutan niya ang lahat na kumpirmahin na ang namatay ay pumunta nga sa rooftop at tumalon sa gusali, at ituturing ng pulisya ang kaso bilang isang pagpapakamatay batay sa mga gamot sa depresyon na natagpuan sa namatay. Kabanata 2502. Nagkataon lang na walang surveillance sa rooftop, at sa elevator surveillance ay makikita lang ang murderer na nagpapanggap na siya ang namatay. Pagkatapos ay hindi na mahuli ng surveillance ang sinuman pagkatapos nito. Kaya paano iniwasan ng mamamatay tao ang surveillance camera at tumakas? At kung ang namatay ay itinulak palabas ng rooftop,
Naniniwala ako na gustong malaman ng audience ang sagot sa mga tanong na ito. Muling nguya ang katulong. Usually, kapag ganito ang plot, may kasabwat lang. Ang mamamatay tao ay nagpanggap na siya ang namatay at pumunta sa rooftop, at ang namatay ay itinapon pababa ng gusali mula sa balkonahe ng kasabwat. Ang kasabwat ay natural na asawa o kasintahan ng namatay. Umiling si Freya. Sa aking bersyon ng kwento, si Miss Mills ay nabubuhay ng mag-isa. Nagulat ang katulong at napatingin sa sulok sa hindi kalayuan. Nagpahiwatig si Rory sa kanyang tingin, at nagpatuloy ang katulong. Isa lang ang mamamatay tao. Pagkatapos ay itinapon muna ng mamamatay tao ang tao sa balkonahe, pagkatapos ay nagpalit ng kasuotan ng namatay at pumunta sa rooftop para tapusin ang plot. Humalaklak si Freya. Kung online novel lang ang pag-uusapan natin, it indeed makes sense. Pero si Mr. Lancel ay isang taong binibigyang importansya ang motibo, at pangangatwiran ng kaso. Natatakot ako na ang ganoong balangkas ay ituturing lamang niyang laro ng bata, hindi ba? Nag-cross arms ang assistant at nagtaka. Tapos nahulog ba ang namatay mula sa rooftop? Tumango si Freya. Hindi naman dapat. Nakunan lamang ng surveillance camera ang mamamatay tao na nagpapanggap na siya ang namatay, ngunit hindi ang namatay mismo. So, paano napunta sa rooftop ang namatay? Si Rory, na nakatayo sa di kalayuan, ay hinaplos ang kanyang baba at nagsimulang mag-isip tungkol sa balak na parang nagsisimula na itong intriga sa kanya. Saka siya nag-walk out. Ang namatay ay dinala sa rooftop sa ilang paraan ng mamamatay tao, kaya ang tanging paraan upang maiwasan ang pagsubaybay ay ilagay ang namatay sa isang kahon. Biglang umiling si Rory. Hindi nakasulat sa script mo na may naglipat ng isang box na kasya ang isang tao sa rooftop bago iyon. Hindi kaya inayos na ng mamamatay tao ang eksena noon pa. Nang malaman na ang lalaking ito ay si Rory Lancel, tumawa si Freya. Depende iyon sa kung paano niya inayos ang mga bagay. Napatingin ang katulong sa direksyon ni Rory. Kung gayon, paano nakamit ng mamamatay tao iyon? Pinandilatan siya ni Rory, umakyat sa sopa, umupo, at itinaas ang kanyang kamay. Sige, kung kontento na ako sa mga nangyayari, papayag ako sa kahilingan mo. Pumikit si Freya, ngumisi, huminga ng malalim, at dahan-daang nagpaliwanag, katulad ng nabanggit ng iyong assistant kanina lang, kung may kasabwat at mamamatay tao, dapat magkasabay ang kanilang mga aksyon. Sa madaling salita, dapat nasa rooftop na ang mamamatay tao bago may hagis ng kasabwat ang namatay sa gusali. Kung hindi, ang tinansyang oras ng kamatayan ay magiging mas maaga kaysa sa oras na nakuna ng surveillance camera, at ito ang butas. Ang tanging paraan lang nila para makipag-ugnayan ay sa pamamagitan ng kanilang mga cellphone, ngunit kahit na itago ng mamamatay tao ang kanilang cellphone sa kanilang bulsa, ang kasabwat ay kukunan pa rin ng camera kapag sila ay umalis sa bahay ng namatay. Sa makatuwid, ang balangkas kung saan ang mamamatay tao ay may kasabwat ay hindi makatuwiran. Tumango si Rory, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mga sinag ng matalas na katalinuhan. Nabubuhay mag-isa si Miss Mills, kaya talagang walang saysay na may dalawang kriminal. Marahil dahil maganda ang pagkukwento ni Freya, maraming staff ang nagtipon-tipon upang makinig habang siya ay nagpatuloy. Hindi imposible na. May hatid ng mamamatay tao ang namatay sa rooftop ng maaga, ngunit may security camera na nakaharap sa pintuan ng apartment ng namatay. Ang sino mang pumasok sa apartment ng namatay upang ilipat ang anumang bagay ay tiyak na malantad sa pagbabantay. Balisa ang katulong. Kung gayon, paano ito nagawa ng mamamatay tao? Pinaikit ni Rory ang kanyang mga mata. Ang pagkakaroon ng isang uri ng makinarya o aparato. Tumango si Freya. Tama na yan. Ito ay isang bagay na katulad nito. Matatagpuan ang apartment ni Miss Mills sa ika-37 palapag, at ang rooftop ay nasa ika-39 na palapag. At nangyari ang pagpatay noong 2300, at ang tore na nasa kabilang kalye ay isang komersyal na gusali sa halip na isang gusaling tirahan, kaya pagkatapos matiyak na lahat ng tauhan sa gusali ay nakaalis na sa trabaho, maaaring bitihin ng mamamatay tao ang namatay sa labas ng gusali, nang hindi natuklasan. Kabanata 2503. Nagulat ang katulong. Ang namatay ay ibinitin sa labas ng gusali. Actually, ito yung inspiration na binigay sa akin ni Norman. May ilang talampakan ng halaga ng dagdag na lupa na nakausli sa labas ng gilid ng rooftop. Kahit na may mga surveillance camera din ng rooftop, magagawa pa rin ng mamamatay tao na tumalon pababa at mapunta sa maliit na espasyong iyon. Gayunpaman, ang planong iyon ay mangangailangan ng hindi bababa sa 2 tao upang magtagumpay.
Ang kasabwat ay nasa balkonahe ng apartment ng namatay upang tulungan ang mamamatay tao na nadulas sa lubad, at ang kasabwat ay dapat na isang taong napakalapit sa namatay. Maaari niyang gamitin ang dahilan na dumaan sa surveillance footage na nagtala ng pag-uugali ng pagpapakamatay ng kanyang minamahal at magpanggap na sinisira ang footage sa galit, habang ang mamamatay tao ay maaaring samantalahin iyon upang makatakas. Masayang tumawa si Rory. Oo, ito ay talagang higit na naaayon sa isang balangkas na may dalawang kriminal. Pinitik ni Freya ang kanyang mga daliri. Pero kung iisa lang ang mamamatay tao, mag-iiba talaga ang balak. Ginamit ng mamamatay tao ang nakausling disenyo ng lupa sa bubong upang itali ang isang lubad na patungo sa namatay na apartment, pagkatapos ay itinali ang walang malay na biktima sa lubad at isinabit sa labas ng gusali. Pagkatapos ay nagpanggap siyang namatay at nakunan ng mga surveillance camera nang lumabas ng apartment. Pagkatapos ay pupunta ang mamamatay tao sa bubong, hihilahin ang lubad pataas, kalasin ang lubad, at hahayaan ang biktima na mahulog sa gusali. Kumunat ang noo ni Rory. Ngunit matutuklasan ng forensics ang mga marka sa kanyang baywang at ang mga tupi sa kanyang mga damit. Hindi ito magiging perpektong krimen. Tumango rin ang katulong. Tama na yan. Tsaka hindi naman ganon kalakas ang lakas ng babae pero kung lalaki ang mamamatay tao, paano magkukunwering biktima ang isang malaking lalaki? Sinong babae? Wala lang sense. Nag-cross arms si Freya. Lalaki ang pumatay. Siya ay halos 5 talampakan lamang at napakapayat. Kaya, ang pagpapanggap bilang isang babae ay isang piraso ng cake para sa kanya, hindi ba? Nabulunan ang katulong sa sarili niyang salita. Mukhang may katuturan iyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Freya, kung tungkol sa mga lubad, mayroong isang propesyon sa mundo na hindi kayang ituloy ng mga taong takot sa taas. Saglit na natigilan si Rory. Isang taong nagtatrabaho sa matinding taas. Bagaman ang aming pumatay ay maaaring isang taong nagtatrabaho sa matinding taas, maaaring isipin pa rin ng ilang tao na hindi lahat ay natatakot sa taas. Kaya bakit tayo magtutuon sa mga taong may ganoong karera? Napatingin si Freya sa katulong. Dahil ang mga taong nagtatrabaho sa taas lang ang maaaring gumamit ng sarili nilang safety ropes, equipment, at harness para matiyak na hindi masasakal ang bangkay ng namatay na nag-iiwan ng mga marka. Kahit na ang forensics ay upang matukoy ang mga bakas at mga marka sa paligid ng baywang, isang lubad ba ang maiisip? At ang mamamatay tao ay dapat na nagtatrabaho para sa apartment na iyon. Iyon ay kung paano siya naging pamilyar sa anumang bagay na maaaring gamitin, hindi banggitin na ang surveillance footage ay mabubura at papalitan bawat buwan. Kaya, itinago ng mamamatay tao ang kanyang safety rope isang buwan ng maaga sa isang lugar na hindi pinapansin ng iba. Nang dumating ang oras, nagpanggap siyang residente ng apartment at sumakay ng elevator papuntang 37th floor. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang pamilyar sa loob upang maiwasan ang pagsubaybay at kumuha ng ligtas na daanan sa rooftop. Sa gabi, pagkatapos makumpirma na natutulog ang namatay, dumulas siya sa balkonahe ng apartment ng namatay at sumilip. Dapat kilala ng mamamatay tao ang namatay. At alam niya ang buhay ng namatay. Alam din niyang ang namatay ay isang pasyenteng dumanas ng depresyon at umaasa sa mga pampatulog. Matulog sa gabi, nakatulog ng mahimbing ang namatay. Nagsindi ng insenso ang mamamatay tao upang painumin ng droga ang biktima upang matiyak na hindi siya madyay gising habang nasa sasakyan. Ang mamamatay tao ay kailangan lamang maghintay sa balkonahe habang ang insenso ay nasusunog, at pagkatapos ay tinakpan ang kanyang bibig at ilong habang pumapasok sa bahay, inalis ang insenso, at pinalabas ito sa banyo. Pagkatapos nito, kinaladkad niya ang biktima palabas sa balkonahe, itinali sa safety rope device, nagpalit ng pajama ng biktima, nagsuot ng peluka, lumabas ng bahay ng namatay na nakayuko ang ulo sa buong oras, at hinayaan ang mga kamera na mahuli, ginagawa niya iyon. Pagdating sa rooftop, hinailan niya ang safety rope para buhatin ang biktima. Bagamat balingkinitan siya ay tiyak na mas malakas ang kanyang braso kaysa sa babae, kaya hindi siya nahirapang hilahin ang isang babaeng kasing laki hanggang sa rooftop. Iyon ay kung paano niya pinik ang kanyang pagiging inosente, binigyan ng tagapagpatupad ng batas ng alibay, at gumawa ng isang perpektong krimen. Kabanata 2504. Kung paano nakatakas ang mamamatay tao sa gusali habang umiiwas sa lahat ng mga surveillance camera, mayroon lamang isang paraan pababa, at iyon ay ang hagdan ng apoy, ang tanging daanan pababa ng gusali na hindi sinusubaybayan.
Maaari siyang magtago doon hanggang kinaumagahan nang may makadiscover sa bangkay, pagkatapos ay nagpanggap na siya ang may-ari ng isa sa mga unit at bumaba sa isang partikular na palapag sa pamamagitan ng hagdanan ng apoy. Nataranta ang katulong. Bakit siya magtatago hanggang kinaumagahan? Dahan-daang bumangon si Rory. Dahil lahat ng residente ay aalis para sa trabaho o paaralan sa umaga. Magiging kainahinala kung aalis siya ng gusali sa gabi. Kaya mas mabuting sumakay sa elevator at umalis sa gusali habang nananatiling nakatago sa mga residenteng lalabas kinabukasan. Naging sense ang lahat bigla. Nang makita ang kanilang nagulat na mga ekspresyon, ngumiti si Freya. Siyempre, kahit anong munang perpektong kriminal ay magkakaroon pa rin ng mga flaws sa katotohanan. Hinding-hindi sila makakatakas sa batas. I wonder kung reasonable ba sa iyo ang plot ko, Mr. Lancel. Tumingin si Rory sa kanya na may bakas ng pagpapahalagang nagmumula sa ilalim ng kanyang mga mata. Maliit lang na ideya ang ibinigay sa iyo ng pamangkin ko, pero hindi ko talaga inaasahan na gagawa ka ng ganoong kompletong at komprehensibong pamamaraan ng kriminal. Nambobola mo na ako, rookie pa lang ako kung ikukumpara sa'yo. Masyado kang mahinhin. Sige, papayag ako sa mga terms mo. Pagkatapos nito, hiniling niya sa kanyang katulong na maghanda para sa interview. 2 PM na nang bumalik si Freya sa kolehiyo. Isinumite niya sa kanyang propesor ang lahat ng mga tanong at sagot na nagawa niyang isulat sa panayam. Gulat na tinitigan siya ng propesor. Paano mo nagawang mapayag si Mr. Lancel sa interview? Napangiti siya at nagpaliwanag, huwag kang mag-alala, hindi ko hiniling na tulungan ako ni Norman. Sa halip, nakaisip ako ng isang perpektong move para sa aking script kasama si Mr. Lancel. Kaya naman pumayag siyang umupo sa akin para sa isang interview session. Isang bakas ng kasiyahan ang bumungad sa mga mata ng propesor. Hindi katakataka na wala sa ilang mga mag-aaral na ipinadala ko upang interviewin siya bago ito makapagpahanga sa kanya. Bahagyang natarante si Freya. Nakiusap ka na ba sa mga estudyante na interviewin siya dati? Naunawaan niya ang dahilan kung bakit tatanggi si Mr. Lancel na makita siya bago ito. Hindi katakataka na ang mga receptionist ay tila hindi nagulat o nalilito nang sabihin niya sa kanila na siya ay isang mag-aaral sa kolehiyo ng pelikula. Hinubad ng propesor ang kanyang salamin at pinunasan ito ng panyo. Si Rory ay minsang naging estudyante ko rin. Siya ay isang napakatalino na tao, at siya ay napakapursigido sa pangangatwiran at motibo ng bawat isa sa mga kaso na makikita sa kanyang script. Ang palagi niyang hinahabol ay ang ultimate perfection, ngunit siya rin ay isang mayabang na tao at nakikipag-usap lamang sa mga taong may katulad na interes sa kanya. Yung mga students na pinadala ko para mag-interview sa kanya, hindi man lang niya pinapasok para sa professor niya at lahat sila ni-reject. Siyempre, pera, regalo, at lahat ng uri ng benepisyo ang ipinadala sa kanya, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapagpahanga sa kanya. Napatulala si Freya. Dahil ba nakaisip ako ng perpektong mo on the spot at isinama ito sa aking script? Nagbago ba ang isip ni Mr. Lancel? Tinitigan siya ng propesor sa pagkakataong ito at nagbiro, sayang naman at hindi ka nag-aaral ng psikolohiya. She gave off a awkward chuckle. Gumagawa lang ako dito. Magdudulot lang ako ng malaking gulo sa pulisya kung itutulak mo ako roon para lutisin ang isang totoong buhay na kaso ng pagpatay. Makokontrol ko man lang ang mga mamamatay tao na lumalabas sa aking sinulat. Tumawa din ng malakas ang professor. Umalis si Freya sa opisina, bumaba sa gusaling pang-akademiko, at nagkataon na naabutan nila Norman at Leah na nag-uusap at nagtatawanan sa ilalim ng puno na parang may pinag-uusap ang nakakatawa. Naglakad siya palapit. Anong pinag-uusapan niyo? Lumingon si Leah, nakita siya, at medyo nagulat. Hindi ka ba nagpunta sa pag-iisip na huwag ipaalam kay Norman ang tungkol sa panayam ni Freya sa kanyang tiyuhin, mabilis itong tumahimik. Ngumisi si Freya, tapos na ang panayam, at kakasumat ko lang ng aking mga materyales. Masaya si Leah para sa kanya. Talaga, tumungo siya. Nag-cross arms si Norman at mukhang naguguluhan. Anong interview ang pinag-uusapan niyo? Sumagot si Freya, na-interview ko ang iyong tiyuhin, ngunit kailangan kitang pasalamatan. Kabanata 2505. Lalong naguluhan si Norman. Ako, tumawa si Freya. Kung hindi dahil sa espesyal na disenyo ng rooftop na naisip mo, hindi ako makakaisip ng mas mahusay na mo kaysa sa iyo. Napukaw ang curiosity ni Leah, at hinatak niya ang kamay ni Freya. Anong klaseng operasyon ang pinag-uusapan natin dito? Saktong sasagutin na siya ni Freya ay napatigil siya sa ringtone ng kanyang cellphone.
Kinuha niya ito at nakitang si Colton iyon. Sa kabilang panig ng bayan, sa Judicial Appraisal Center. Umupo si Noel sa likurang upuan ng kotse at sumulyap sa gate ng gitna. Kaagad pagkatapos, lumapit si Edison sa kotse at kumatok sa bintana. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bintana ng sasakyan, at bahagyang sumandal si Edison at nagulat, lumabas na ang resulta ng appraisal. Wala siyang mental disorder, pero na-diagnose siya na may matinding depression. Pinaikit ni Noel ang kanyang mga mata. Mayroon bang anumang bagay na mukhang abnormal at malansa? Hindi, walang sinuman mula sa Judicial Appraisal Center ang nakialam sa affair, ngunit bukod sa amin, tila binabantayan din ng mga tauhan ni Mr. Hathaway ang bawat paggalaw na nagaganap sa bilangguan. Tumango si Noel, mukhang nag-iingat din si Colton. Kung talagang exempted ang tiyahin ko sa pagsilbi sa kanyang sentensya, ang unang niyang gagawin ay walang alinlangan na ipaghiganti ang kanyang anak. Dahil sa pagkamatay ni Ken, galit na galit siya sa amin ng Knowles. At binabantayan ni Colton ang bagay na ito para maiwasan ng tiyahin ko na saktan si Freya. Sa sandaling ito, dumating si Freya sa villa matapos matanggap ang tawag ni Colton. Nakatayo si Colton sa harap ng bintana at binaba na lang ang tawag. Humakbang si Freya. Ang aking ina ay na-diagnose na may matinding depresyon. Lumipat ang mga mata ni Colton. Oo, nakatanggap ako ng balita na ang pamunuan ng bilangguan ay nagpadala ng isang tao upang makipag-ugnay kay tatay. Pero nung nagmadali akong bumalik dito, nakaalis na si Dad. Nang marinig niya iyon ay namutla ang kanyang mukha, umindayog pa atras ang kanyang katawan, at muntik na siyang mahulog sa lupa. Ano, mabilis siyang inalalayan ni Colton. May pinadala na ako para sundan si Dad. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Napakagat ng lobby si Freya. Ang aking ina ay na-diagnose na may sakit sa pag-iisip at malubhang nalulumbay, kaya normal para sa bilangguan na makipag-ugnayan at ipatawag ang kanyang mga miyembro ng pamilya sa bilangguan upang bisitahin at samahan siya. Pero malambot ang puso ni tatay. Dapat maayos ang lahat kung gusto lang siya ng nanay ko na gamitin. Ang pinakakinatatakutan ko ay hindi man lang niya iligtas ang buhay ng tatay ko. Niyakap siya ni Colton sa kanyang mga bisig. Alam ko kung ano ang inaalala mo. Hindi sasaktan ni Mrs. Pruitt ang iyong ama, hindi bababa sa hanggang sa makamit niya ang kanyang layunin. Sa kabaligtaran, kailangan niya ang iyong ama ngayon. Alam ko, pero ako. Parang tuyo at paus ang boses niya. Tinakpan niya ang kanyang bibig at nanatiling tahimik. Naramdaman ni Colton ang panginginig nito sa kanyang mga bisig at hinigpitan ang yakap nito. Si Sandy ay binigyan ng medical na parole, ngunit kailangan niyang pumunta sa itinalagang ospital sa ilalim ng kasama ng kanyang mga miyembro ng pamilya. Nakatayo ang mga gwardya ng bilangguan sa koridor ng ospital. Sa psychology clinic, bukod sa psychiatrist, si Sandy at Brandon lang ang naruroon. Nagtanong ang psychiatrist, ngunit ayaw sumagot ni Sandy. Kumunat ang noo ng psychiatrist at tumingin kay Brandon. Lagi na lang ba siyang ganito? Natigilan si Brandon sa isang segundo ngunit pagkatapos ay sumagot sa isang nakakainis na paraan, ito. Mukhang totoo nga, kailan nagsimula? Hindi sumagot si Brandon. Nakita ng psychiatrist kung gaano siya kahihiyan, naisip niya ang mga gwardya ng bilangguan na nakatayo sa labas ng pinto ng sandaling iyon, at napagpasyahan na ang babaeng ito ay dapat na isang bilanggo. Binuklat niya ang mga dokumentong nasa kamay niya. Kung kinumpirma ng pagtatasa na ito ay talagang isang sakit sa pag-iisip at ang pasyente ay tumanggi pa ring makipagtulungan sa proseso ng paggamot, magiging mahirap para sa amin na makahanap ng isang paraan upang sugpuin ito. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ng psychiatrist ang kanyang panulat at may sinulat sa papel. Magre-reseta muna ako ng gamot para sa kanya. Maaari niyang kunin ito kung mayroon siyang insomnia o mga panaginip na gabi. Tumango si Brandon. Okay. Bumangon ang psychiatrist at lumabas para kumuha ng gamot, kaya si Sandy at Brandon na lang ang naiwan sa consultation room. Napatingin si Brandon kay Sandy, na ayaw pa ring magsalita, at ang walang pakialam at matamlay nitong titig. Napabuntong hininga siya. Bakit mo ginagawa ito? Hanggat maaari mong bitawan ng ilan sa iyong mga pinagkakaabalahan at pag-isipan ito ng mabuti, hindi ka na magmumalto sa iyong sariling mga damdamin. Kabanata 2506. Nag-react si Sandy. Nilinggan niya si Brandon na may pangungut siya sa mga mata. Nakalimutan mo na ba na binigay sa'yo ng babaeng iyon ang status mo ngayon dahil sa akin? Huminto si Brandon. Napangisi si Sandy. Kahit gaano ako kakilakilabot, mayroon akong maharlikang dugo sa aking mga ugat. Pero ano ka?
Kung hindi kita pinakasalan, ikaw at ang walang kwentang babaeng iyon ay wala sa kinalalagyan mo ngayon, tinatamasa ang lahat ng katayuan at karangalan. Ha ha ha, tumawa siya ng baliw kaya napalingon ang guard. Bumaba ang tingin ni Brandon na may lungkot sa kanyang mga mata. Ganyan ka ba galit sa anak natin? Nais ko bang makuha siya? Namumula ang mga mata ni Sandy sa galit. Nakiusap ka sa akin na kunin siya. Isa siyang walang kwentang bata na maswerteng nakaligtas hanggang ngayon. Nanlamig ang ekspresyon ni Brandon. Ang aking anak ay patay na dahil sa mga Knowles, ngunit ang aking asawa at anak na babae ay tinatamasa ang prestihiyo na ibinigay ng pamilyang iyon. Lalong naghisteryoso si Sandy. Kayo lang ang mga aso nila. Nabigo mo ang anak natin. Huminga ng malalim si Brandon at tinignan siya ng matagal. Pagkatapos ng mahabang paghinto, mahinahon niyang sinabi, maaari mong kamuhian ako, ngunit hindi kailanman may utang si Faye sa iyo. Wala kang karapatang hilingin sa kanya na gawin ang anumang bagay para sa iyo. Si Ken naman, nawalan ako ng anak. Ayokong mawala din ang anak ko. Lumayo si Brandon sa klinik. Itinaas ni Sandy ang kanyang mga kamao. Hinatid ni Colton si Freya sa klinik at nakita si Brandon na naglalakad palabas, kaya tumakbo ito palapit sa kanya. Tatay, nagulat si Brandon habang nakatingala. Faye, nang makitang maayos na ang kanyang ama, nabuhayan siya ng loob. Pakisabi sa akin kung kailan mo gagawin ang anumang bagay. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Pasensya na po, ang iyong ina ay nangangailangan ng medikal na atensyon, at sinabi ng mga awtoridad sa bilangguan na kailangang naroon ng isang miyembro ng pamilya. Alam kong ayaw mo siyang makita, kaya pumunta ako. Tumingin si Freya kay Colton na nakatayo sa tabi ng kotse at sinabi kay Brandon, umuwi na tayo. Ngumiti si Brandon at tumango. Oo naman, sa palasyo, umupo si Diana sa study. Naging abala siya sa pamamalakad ng bansa at walang oras na makasama ang kanyang mahal na manugang. Lumapit si Rick, tumayo sa likuran niya matapos marinig ang pagbuntong hininga niya, at binigyan siya ng balikat. Anong mali? Pagod. Sa wakas, alam ko na kung gaano ka-stress ang tatay ko. Paanong hindi mapapagod ang isang tao sa stress ng bansa sa kanilang mga balikat? Bumalik ang tingin niya kay Rick. Ngunit natutuwa akong narito ka at ang aming anak na sumusuporta sa akin. Napangiti si Rick. Huwag kang mag-alala, ikaw ang reyna. Lagi kaming nandito para sa iyo. May kumatok sa pinto. Pagkakuha ng approval ay pumasok ang guard at bahagyang yumuko. Mga kamahalan. Tanong ni Diana, yes. Sumagot ang gwardya, nagpadala ng ilang update ang warden tungkol kay Mrs. Sandy Pruitt. Napapikit si Diana. Ilang sasakyan ang dumating sa kulungan noong hapong iyon. Dumating ang warden para salubungin siya. Binuksan ng guard ang pinto ng kotse, at lumabas si Diana. Naglakad siya paarap at hinalikan ang likod ng kamay niya. Maligayang pagdating, kamahalan. Tumango si Diana. Dalhin mo ako sa kanya. Nanguna ang warden habang nakasunod ang ilang gwardya sa likuran. Nang makarating sila sa selda ni Sandy, binuksan ng warden ang grill, ngunit may isa pang grill sa likod nito, at kung ano ang nangyari sa loob ay makikita sa pamamagitan nito. Kabanata 2507. Lumingon kay Diana ang nakaupo sa loob. Nakasuot siya ng eleganteng damit na hindi bagay sa simpleng selda. Nakauniporme sa bilangguan si Sandy. Hindi gaanong matalas at mapagmataas ang hitsura niya kumpara noong nasa labas siya. Mukha lang siyang malungkot na babae. Mahal kong kapatid, natutuwa akong naalala mo ako. Ngumiti si Diana na para bang nandito siya para sa isang reunion. Tiningnan siya ni Sandy mula sa gilid ng kanyang mga mata. Congratulations! Sa wakas ikaw na ang reyna ngayong patay na ang ating ama. Nagiging sarcastic siya. Hindi pinansin ni Diana ang panunuya. Salamat. Inutusan ng warden ang gwardya ng bilangguan na magdala ng upuan para makaupo siya. Pagkaupo ni Diana, ngumiti siya at sinabi sa warden, hayaan mo akong makausap siya ng pribado. Nag-alinlangan ang warden. Pero, hindi pa ba siya nakakulong? Mapapanood mo kami sa gilid. Tumango ang warden at hiniling ang mga tanod na maghintay sa gilid. Pagkaalis nila ay samandal si Diana sa upuan. Masyadong malungkot ka, nakakulong ka sa bilangguan, at masaya pa rin ang iyong asawa at anak na wala ka. Hindi dapat maganda ang pakiramdam mo. Natawa si Sandy at sinabing, nagmamakaawa na parang aso para sa buto mo Knowles. Ha, ang mga walang kwentang basurang iyon ay makakaasa lamang sa iba upang mabuhay. Ang iyong asawa at anak na babae ay walang silbi na mga basura sa iyong mga mata.
Bumangon si Sandy at naglakad papunta sa mga bintanang nakaharang kung saan sumisikat ang mga sinag ng liwanag. Pareho kaming anak ng hari. Nagpakasal ka sa Knowles, ngunit nagpakasal ako sa isang normal na negosyante. Hindi niya ako mabibigyan ng anumang benepisyo o tulungan akong makuha ang gusto ko. Ano siya kung hindi isang basura? Ang aking kapatid na babae ay lehitimong anak ng maharlikang pamilya, ngunit ang aking ina ay isang babae. Iyon lang ang pinagkaiba natin. Hinarap ni Sandy si Diana na may malamig na mga mata. Kasing galing mo ako pagdating sa kakayahan at hitsura. Kung hindi ang anak mo ang pumatay sa akin, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Napangiti si Diana. Nagkakamali ka. Ano ang babaguhin mo kung magkakaroon ka ng isa pang pagkakataon? Sumugod si Sandy at humawak sa mga bar na naghihiwalay sa kanila. Gagawin ko ang lahat para mawala ang pamilya mo. Nagtaas ng kilay si Diana. Sa tingin mo ba hadlang kami sa iyo? Tumawa siya. Ikaw ay isang hadlang sa pamamagitan lamang ng umiiral na. Tumayo si Diana at naglakad. Ang kasakiman ay ang iyong pinakamalaking kaaway. Ang hindi alam kung kailan ka makontento ay kaaway mo rin. Gaano man karaming beses mong ulitin ito, haantong ka sa parehong paraan. Parang na-trigger si Sandy at hinawakan si Diana sa kwelyo niya. Sumugod ang gwardya para pigilan siya, ngunit hindi siya bumitaw habang inilalabas niya ang kanyang mga ngipin na parang isang mabangis na hayop. Hindi ka magkakaroon ng magandang buhay hanggat nabubuhay pa ako. Tinapik siya ng warden sa sikmura, dahilan para mapangiwi siya at bumagsak sa lupa. Malamig na tinignan siya ni Diana, saka umalis ng walang sabi-sabi. Sinundan siya ng warden at nagsisi. Ikinalulungkot ko, kamahalan. Napatingin si Diana sa kanya. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Hindi ako naaabala ng isang bilanggo, ngunit siya ay tila napaka komportable doon. Mukhang awkward ang warden. Mayroon siyang espesyal na clearance dahil na-diagnose siya na may sakit sa pag-iisip, at ang kanyang relasyon sa Royal. Kabanata 2508. Kahit na maharlika siya, dapat pa rin siyang parusahan sa paglabag sa batas. Kung mayroon siyang sakit sa pag-iisip, magpadala ng isang tao upang suriin siya, para hindi niya subukang magpakamatay. Ito ay masisira ang iyong reputasyon kung ito ay makakakuha. Palabas, ibinaba ng warden ang kanyang ulo. Oo, kamahalan, tama ka. Sumakay si Diana sa kotse, at umalis na sila. Pagkatapos ng isang linggo, nag-hire si Knowles ng ilang tao para linisin ang Blue Valley Manor. Ang estate ay itinayo noong ika-19 na siglo at itinuturing na isang vintage manor. Pinalamutian ito ng vintage na palamuti at arkitektura. Bumaba ng hagdan sina Peter at Knowles. Sir, nagpadala na po kami ng employment notice kasama na po ang mga requirements para sa house steward. Sa ngayon ay mayroon ng 10 aplikante. Gusto mo bang tingnan? Umupo si Knowles sa sofa. Sige, ipinakita sa kanya ni Peter ang tablet na may mga resume ng mga kandidato. Napatingin si Knowles sa kanila at nakataas ang kilay. Lahat sila bata. Napabuntong hininga si Peter. Sinabi mo na kailangan mo ng isang mahusay na pinag-aralan na profesional na isa ring mataas na kalidad na Katie, wala. May iilan na nagtrabaho bilang 5-star hotel managers. Nakaranas sila at may mga kwalifikasyon. Tiningnan ni Knowles ang impormasyon. Mukhang masyadong mahiyain ang isang ito. Mukhang hindi tapat ang isang ito. Hindi sila gagana. Nang makita kung paano niya na-disqualify ang ilan sa kanila, ngumiti si Peter ngunit hindi umimik. Marahil ay nag-aalala si Knowles na ang isang bata at magandang lalaki ay maaaring maging banta sa kanyang kasal. Ito, idinilat niya ang kanyang mga mata habang nakatingin sa isang mabangis na lalaki. Walang anumang masamang record sa kanyang resume. Baka gumana ang isang ito. Kunin natin ito. Nagpatuloy siya sa paghahanap. Sa 10, may isang babae na nasa edad 30. Dati siyang nagtatrabaho bilang house steward sa bahay ng isang sosyalista at nagkaroon ng maraming karanasan. Ito rin. Huminto si Peter. 2 lang. Inabot ni Knowles ang tablet sa kanya. Napakaraming katulong dito, kaya hindi sapat ang isa. Kumuha ng lalaki at babae para magkaiba sila ng paraan ng pamamahala. Kinuha ni Peter ang tableta. Sige, ipapaalam ko sa kanila ang tungkol dito. Kinabukasan, nagpunta sina Daisy at Knowles sa Blue Valley Manor, at si Knowles ay napakahiwaga tungkol dito nang pumasok sila. Tinakpan pa niya ng scarf ang mga mata nito. Nolly, anong ginagawa mo? Hinawakan niya ang braso ni Knowles at maingat na naglakad. Nagplano ba siya ng sorpresa? Alisin mo ang scarf. Kinalas ito ni Daisy at tumingin sa sala na pinalamutian ng marangyang.
Akala niya ay dinala siya pabalik. Oras, lumapit si Noel Ace. Masaya ba ang babae dito? Nilinggan siya ni Daisy at ngumiti. Paano ako hindi magiging masaya? Akala ko ito ay isang lumang kastilyo. Niyakap siya nito mula sa likod at ipinatong ang baba sa tuktok ng ulo niya. Oo, makikita mo ito bilang iyong kasta, at ikaw ang reyna. Ngumisi siya at humarap sa kanya. Pwede ba akong magkaroon ng alagang hayop? Pumikit siya. Buntis ka pa. Hindi ito ang pinakamagandang oras. Nang makita ang pagpout nito, tinapik niya ang dulo ng ilong nito. Kapag lumabas na ang sanggol, maaari kang magkaroon ng marami hanggat gusto mo. Malaki ang lugar na ito para gawin mo itong zoo. Napapikit siya. Talaga. Huminto siya. Gagawin mo talaga yon. Binilang ni Daisy ang mga sanga ng puno. Gusto ko ng 2 Persian na pusa, isang Labrador, isang Alaskan Malamute, isang loro, at Kabanata 2500. Tinakpan ni Noel Ace ang bibig niya. Tama na. Kung itutuloy niya, magkakaroon talaga sila ng zoo. Napabuntong hininga siya. Magkakaroon na tayo ng baby, pero paano naman ako? Papabayaan mo ba ako? Iniyakap ni Daisy ang kanyang leeg at ngumiti. Paano kita mapabayaan? Tinapik niya ang ilong niya at binuhat siya. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip ng maliliit na halimaw? Tumawa si Daisy. Nasa sinapupunan ko ang maliliit na bastos. Patuloy nila akong sinisipa. Sampilan ko ang mga puwitan nila kapag nakalabas na sila. Kung babae sila, titigil ka na sa paglalamang sa akin. Binuhat siya ni Noel Ace sa kwarto at inihiga sa kama. Kung pareho silang lalaki, spoil ka naming lahat, pero spoil ko kayong tatlo kung pareho silang babae. Masaya siyang ngumiti. Samantala, sa kolehiyo ng pelikula, inabot ni Freya ang natapos na script kina Leia at Norman. Pareho silang dumaan, at binigyan siya ni Norman ng thumbs up. Bagay yan. Nagawa mong magsulat ng napakakomplikadong plot. Napatingin si Leia sa kanya. Magiging hit ito kung gagawin itong pelikula. Napabuntong hininga siya. Maaari lang mangyari iyon kung kukuha ako ng isang bihasang direktor at mamumuhunan. Madali lang yan. Ang aking tiyuhin ay kilala ng maraming mga direktor ng pelikula na may karanasan sa paglutas ng krimen ng mga pelikula sa Dollywood. Maaari ko silang ipakilala sa iyo. Masayang tumulong si Norman. Napatigil si Freya sa pag-aalinlangan. Alam ni Leia ang kanyang inaalala. Walang urgency dito. Ang mga direktor at mamumuhunan ay palaging interesado sa isang mahusay na script. Gayunpaman, may tanong ako. Ano ito? Bakit ito tinatawag na Suicidal Christmas? Parang hindi ko na may enjoy ang Pasko. Ngumiti si Freya. Sa tingin ko maganda. Maraming biktima sa mga thriller ng krimen ang napatay, kaya ang pagpapatiwakal, ang pinakamalaking misteryo. Kung ikaw ay isang manonood, gusto mong malaman kung sino ang pumatay, ngunit paano kung ito ay isang pagpapakamatay? Nag-cross arms si Norman. Kung ito ay pagpapakamatay, mas mabibighani ang mga manunood. Sabi ng tiyuhin ko, karamihan sa mga crime thriller ay may katulad na storyline. Ang lahat ay nagmumula sa bahagi ng paglutas. Naiintindihan naman ni Leia. Oh, nakuha ko na ngayon. Biglang tumawag si Norman kaya tumayo siya para kunin ito. Napatingin si Freya kay Leia. Matagal ka na bang nakasama ni Norman kamakailan? Agad namang paliwanag ni Leia, hindi naman. Kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Ngumiti si Freya, isa lang siyang normal na lalaki na may magandang personalidad. I'm guessing single siya. Kinuha ni Leia ang kanyang tsaa at humigop. It's none of my business kung single siya o hindi. Bumalik si Norman. May dinner party tayo sa bahay bukas. Nandoon din yata ang tito ko at ang mga kaibigan niyang direktor. Gusto mo bang sumama? Kinabukasan, 7:00 ng gabi. Nagsimula ang party sa Lancel House. Ang mga dumalo ay pawang mula sa mataas na klase. Nagnenegosyo ang pamilya ni Norman, kaya may mga business mogul doon. Ang kanyang tiyuhin ay isang iginagalang na direktor sa mundo ng entertainment, kaya nagkaroon siya ng mga kaibigan sa mundo ng negosyo at entertainment. Punong-puno ng mamahaling sasakyan ang harapan ng bakuran, at ang mga dumalo ay dumating na nakasuot ng mag-agarang damit, na mukhang mag-ara. Binati ni Norman ang mga bisita at paminsan-minsan ay tinitingnan ang kanyang relo. Dapat nandito na sila kaagad. Norman, lumapit si Mrs. Lancel at nakita niyang patuloy itong nakatingin sa ibaba. May hinihintay ka ba? 2 sa aking mga kaibigan, sinabi ni Norman sa kanyang ina tungkol sa kanila. Nabanggit ko na sila sa iyo dati. Yung nagsusulat ng crime thriller novels. May kasama siyang kaibigan. Kabanata 2510.
Alam ni Mrs. Lancel na gustong-gusto ng kanyang anak ang paglutas ng krimen tulad ng kanyang tiyuhin, ngunit kailangan niyang kunin ang negosyo ng pamilya sa hinaharap, kaya hindi siya maaaring pumunta sa parehong landas ng kanyang tiyuhin. Kahit na ito ang iyong interes, nandito ang mga kaibigan ng iyong ama. Kailangan mong igalang ang iyong ama at matuto mula sa kanila. Kailangan mong kunin ang kumpanya pagkatapos mong mag-aral. Kumaway siya sa kanya. Sige. Mamantong hininga si Mrs. Lancel sa kanaglakad papunta sa asawa. Nakita ni Steve Lancel na nag-aalala siya, kaya ibinaba niya ang kanyang baso ng alak. Anong mali? Naiimpluwensyahan na si Norman ng kapatid mo. Nag-aalala ako na maging direktor siya tulad niya. Napangiti si Steve. Wala namang masama sa pagiging direktor. Tingnan mo si Rory. Magaling siya sa business world at Dorywood. Nandoon kayong dalawa. Kinuha mo ang negosyo para magawa ng iyong nakababatang kapatid ang anumang gusto niya. Si Norman lang ang anak namin. Hindi ito pareho. Nakayakap si Steve sa bewang niya. Sige, may party tayo. Mag-usap tayo kay Norman sa ibang araw. Samantala, sa harap ng bahay. Bumaba ng sasakyan si Freya, kasunod si Leah. Nakasuot sila ng gown sa party. Sinabi mo ba sa asawa mo na dadalo ka sa isang party dito? Huwag kang mag-alala, ginawa ko. Sinabi niya kay Colton. Hindi man siya natuwa noong una, napaniwala siya nito, kaya pumayag siya. Naninigarilyo si Steve, at pagkatapos niyang umilo, nabangga niya ang dalawang babae at natigilan sa pagkamangha. Hindi inaasahan ni Freya na makakabangga siya kaya binati niya ito. Mr. Lancel, na-curious si Steve. Kaibigan kayo ni Norman. Ngumiti siya at tumungo. Oo, sir. Pumikit siya. Magkaibigan kayo. Nagulat ako na hindi mo nabanggit iyon. Sinabi ni Professor Merlin na hindi ko magagamit ang relasyon namin ni Norman para tapusin ang assignment. Gayunpaman, kahit na nakuha ko ang tulong niya, hindi mo pa rin ako makikilala, tama ba? Kinaladkad ni Steve. Nakikita kong naiintindihan mo iyon. May naalala siya at sinabing, kahit kawili-wili ang modus na binanggit mo, kung kailangan nating ilipat iyon sa big screen, kung hindi magkamag-anak ang biktima at ang pumatay, hindi ba bababa ang hinala? Akala niya ay hindi iyon masasagot ni Freya, ngunit mayroon na itong sagot. Ang mo na binanggit ko ay maaaring baguhin upang magkasya sa linya ng kwento. Paano? Ang mo ay tulad ng nabanggit ko. Aalis ang pumatay kinabukasan at walang pakikipag-ugnayan sa biktima, at hindi iyon makatotohanan. Ang storyline ay dapat gawin silang makipag-ugnayan at itali ang lahat, kaya kailangan nating baguhin iyon ng bahagya. Paano kung ang bawat taong nakipag-ugnayan sa biktima ay sospek at may motibo? Mukhang gulat na gulat si Steve. Sinasabi mo bang maraming sospek? Isinulat ko muli ang mga bahagi ng script pagkatapos ng aming pagpupulong noong araw na iyon. Kung babaguhin natin ang muna itinakda upang magmukhang isang pagpapatiwakal at papalitan ito ng maraming sospek, ito ay magiging mas kapana-panabik kaysa sa isang pinaghihinalaan. Halimbawa, kaarawan ng biktima, at ang killer ay nag-imbita ng ilang posibleng sospek na magdiwang. Ang bawat isa na inimbitahan ay may dahilan para patayin ang biktima. Iyon ay gagawing mas nakakaintriga at nakakaloka ang kwento. Lahat ay maaaring nagsisinungaling. Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang gumawa ng ano sa biktima? Sino ang nagtago ng tunay na sandata? Hindi ba iyon ay mas kawili-wili kaysa sa isang pinaghihinalaan?